Without God, you cannot do anything, but with God, you could do everything, even perform miracles. Saan ba nanggaling si Lola Teresita na lugar? Saan ka pinanganak? Sino ba yung mga magulang mo? Ako po pinanganak sa bayan ng Lambunaw, City of Iloilo. Sa Panay po yon. Ang aking mga magulang, mga Spanish descent sila. Ang mother ko po, pangalan ay Martina Llorente, which is a Spanish name. At ang tatay ko man is Blas Letrero, also a Spanish last name. Ako po pinanganak noong November 1st, 1936, which is the All Saints Day. Ako po ang bunso sa lahat sa aming 5 magkapatid. 4 na babae, panganay po ay lalaki. Ay sila lahat ay wala na, namatay na. Ako na lang ang naiwan mag-isa. Hindi ko po alam kung bakit ako ay tumanda ng ganito, which, I asked the Lord, kung hindi ko hinihingi ang yung long life, pero binibigyan pa rin ako ng buhay. Kasi nga siguro may dapat pa akong gawain para sa Kanya. Lahat kami po ay professional. Yung mga magulang niyo po ba, Lola, relihiyosa at relihiyoso din? Opo, sila ay very religious. Ang father ko po ay Knights of St. Joseph. Palagi po nasa simbahan yun. At ang mother ko rin is, ganda sila kasi we grew up in a religious family. Every Sunday yan, lahat kaming pamilya ay nasa simbahan. Ay may schedule palagi po. Everyday po kami nagsisimba nung ako bata pa. Ang schedule po namin by 4 o'clock in the morning, gising na lahat at do the morning offering. Ang father po ang nag-lead sa prayers. Pagkatapos at 5 o'clock, bibihis na kami lahat para na magsimba by 6 o'clock. Kaya pagkatapos ng misa niyan, we all get together palagi kami lang. Very simple life kami kasi nasa probinsya. Walang electricity pa sa probinsya noon. Kaya ako nag-aaral noon, ang gamit ko ay kinky lamp, di ba? Tsaka sa loob ng kulambo. Wala, the whole place wala talaga. Kaya nga we grew up, palagi kami sa pagdadasal. So sa umaga, pagkagising nga, tapos by noon time, may dasal na naman kami ulit. At saka sa gabi, rosary naman namin ng family. Pero 6 o'clock at in the evening, pag nag-ring ang kampana ng simbahan, ibig sabihin, yan ay orasyon. Kailangan nasa bahay kami lahat. So kahit ako naglalaro, takbo ako niyan kasi ang nanay tatay ko, nasa pintuan na tinihintay na kami lahat para magdasal. Kasi nga, Lola, nung sa probinsya, talagang merong kampana na tumutunog, no? Yes. Pagkadating ng 6 o'clock, p.m. 12 o'clock, 6 o'clock in the takbo ka na evening. talaga Kaya dapat alam sa mo loob. talaga yun. Kaya everybody, pag nag 6 o'clock in the evening, kahit saan ka, you just have to stand and pray the orasyon ang tawag sa amin noon. Orasyon po. Opo. Kaya the whole town is religious too. Galing, Ganda no? nga. So, talagang meron kayong pinanggalingan, kaya yan na rin yung nakalakihan nyo. Ano? Ay, bata pa nga ako sa simbahan ako. Kasi kumakanta ako sa choir. Pero Latin ang kanta. Kasama ko minsan sa baryo, punta ng baryo para magkanta doon sa mga tao. That's before the war. Wala ako nun, ano? Nung ang World War II 1941, 5 years old na po 5 ako years noon. old lang po kayo. Pinakarga pa ako noon. So, naranasan nyo, nakita nyo yung war na Lahat yun? lahat po na nagtatakbuhan kami kasi hinahabol kami ng mga Japanese. May nagpapatay ng taong Japanese. Kaya kami noon nasa bundok na, akyat kami ng bundok. Ako kinakarga na ganyan. Mahirap pa, ang daming dadaanan namin ng mga sapa, may mga linta pa naman. Grabe.
Buti, Pero, di ba dumidikit sa mga legs yun eh. ay mga kapatid ko kasi magaganda sila. Ako lang pinakapangit sa lahat. Pangit pa kayo niyang Ako lagay na yan, pinakapangit Lola. sa lahat at palagi ako nila sinasabi. Oh, Ako grabe. daw putok daw ako sa kawayan. Ang Naging ganda-ganda niyo ngayon. Ikaw pa yung pinakapangit. So, pangit ako. Magaganda sila mapuputi at saka Spanish ang itsura eh. Kaya ano din po, nung ano yung Japanese, di ba? Akala ng Japanese sila ay nanalo na. oo, Hindi that Japanese, yung may death march sa ano sa Bataan. Bataan po. Ang dalawang kapatid ko, sila ang nautusan na mag-raise ng flag ng Japanese at Hmm, saka Philippines. Kaya napunta kami ng bundok kasi baka may ipapatayin kami ng mga grabe. oh, day and night lakad kami ganyan. For 3 days, lakad kami straight. Talagang lakad lang. Ang hirap namin noon. Grabe Kaya yung lang naman ako I activities. enjoy it because maliit pa ako. Ako Opo. kinakarga pa. So, Hmm, masaya ako niya. oo. Kaya na-experience ko yung, at saka very, ano sila eh, yung back, hindi, religious nga, tapos strict sa amin lahat. Kaya ako hindi Mm-mm. ako marunong mag-bisikleta kasi ayaw Mm-mm. ako mag-practice. Hanggang Kwentuhan. ngayon, hindi ko alam. Pwede niyo po itong sagutin or pwede rin hindi. So, may suporta po ba kayong nakukuha sa mga anak nyo dito sa pagtayo nyo ng Blue Whale Mission? Wala po. Wala po. Solo ko lang. Talagang, Kami mag-asawa. Pero namatay naman siya 2014, kaya more or less, wala talaga. talagang galing po It's, talaga sa bulsa nyo, expenses nyo. saka it's for the grace of God. Sa Maraming bigay ng miracles yun. Panginoon nga pala. Kasi ang aking pananalig palagi is 100% na kung kailangan, ibibigay niya. Kung hindi Mm-mm. man, it means hindi yun. Opo. Totoo po yun. They Tama po. will be done. Yun ang Mm. palagi kong sinasabi. Kung kalooban niyo Panginoon, bibigay niyo. Kung hindi man, hindi Mm. masasakit ang loob ko kasi hindi dapat. Tapos Lola, di ba naalala nyo, mayroon kayong siyam na paupahan dati sa California po ba yon? Di ba? Before Orange kayo umuwi County. dito sa Orange Country. So, meron pong paupahan kayo doon na pwedeng Ay, income nyo, di ba? Tapos binenta nyo po yun. Tama po lahat ba? na wala Binenta na. nyo po lahat para mag-settle down kayo dito for good dito sa Pilipinas. Yun po bang pinagbentahan nyo nun, Lola? Ibinigay nyo ba sa mga anak nyo? Pinaghati-hati ba nila? Or ginamit nyo po dito sa ano nyo? Sa Blue Whale Mission? Bawat anak ko noon, binigyan ng $10,000. So binigyan nyo rin po pala sila Binigyan din galing sila, doon. oo. Okay po. Ngayon, bahala na sila doon kung anong gusto nilang gawin doon. Opo. Yung bunso ko naman, nag-aral ng medicine Opo. sa Chicago, pero tapos na siya sa ah, electrical engineer. Dito sa Pilipinas is may property kayo. So, dapat po ang property is pwedeng maging mana ng mga anak. Pero since na ang ginawa nyo po ay i-donate nyo kay Mama Mary, ano po sabi ng mga anak nyo doon? Meron silang waiver of rights eh. Nasabi nila, you will not get anything out as inheritance sa Philippines as long as I give it to charity. Okay. Kaya nga, hindi naman sila maghabol kasi ayaw naman nila dito sa Pilipinas. They don't like to live in the Philippines. Mga Americans na sila. So pumayag na rin po sila na basta importante maibigay nyo sa Yes, charity. oo. Ang bait din po ng mga anak nyo. Basta, ayaw naman Diba? nila talaga. Meron silang waiver of rights na ano talaga Mm-mm. yung ano ng abogado. Oo, kasi 'di ba, guys, pagka may mga anak tayo, yung iba, huwag mong ipapamigay yan. Kumbaga, mana namin yan, di po ba, Lola? Pero mga Hindi anak nyo, ganun. ang galing nila. Talagang hindi sila after sa pera. They're not So, after anything sa inheritance sa Pilipinas, ayaw. galing po, Lola. Tapos, Lola, ilan po yung mga anak nyo? 4 po sila, 2 boys, elder ones, and 2 girls. Ngayon, yung lalaking isa, si Francis, namatay yun dito. Namatay po si Cancer Francis. of the tongue. Cancer of the tongue. Sa dila. Ilang taon po siya namatay? Ha? Ilang taon po siya nung namatay siya? 40 years old. 40 po. Bata pa Binata po. pa. Binata pa din Wala po. siyang family. Hmm. But he has finished a degree in University of California, Irvine as a
humanity, BSN, Bachelor of Science in Humanity. Kasi gusto niya sana magpare. Gusto rin po magpare. Noon, na-interview siya sa Jesuit pero hindi siya nag-qualify. Pati mga anak nyo, ang galing ano. Pati mga anak nyo po, gusto rin talaga, They are ganito all din talaga religious sila, kasi religious din they sila. grow up sa aming pamilya. Ever since maliliit pa sila, we always pray the rosary together. Every day, every night, Ang lahat galing. kami. So, Kaya meron silang prayer na before they go to sleep, tapos inil at the side of the bed, pagkatapos they pray the night prayers. ang galing no. Tapos, ano po yung naging opinion ng mga anak nyo nung nalaman nila na magtatayo kayo nitong Blue Whale? Wala naman. Ayaw nilang sa kung anong kagustuhan namin. Saan Yun na lang So, susundin. they do not go against whatever it is. Hindi naman. Kasi nga napalaki nyo sila na, They will relihiyosa, pray sa prayer, sa pagsimba. Oo. Most of the time, they go to Mass every day. Kung Mm. may time sila. Pero, ang Sunday Mass is very important for the family. Palagi talaga. Kami noon, walang maliit. 4 ang anak ko nasa gitna namin yan. Asawa ko, tanto ko, they all pray together. Ang mga anak nyo nasa ibang bansa. Hmm. Hindi nyo po ba naisip na doon na lang muna? Kasi di po ba pag nanay tayo, namimiss natin mga anak natin. Siyempre naman, araw-araw pinagdarasal, di ba? Pinagdadasal. Oo, kung ano man, talaga take care of them. God will take care of them. Pinagpapasa Diyos nyo na po sila. Binibigay ko na sa Panginoon lahat. Kanya naman yan, di ba? Hindi ating anak yan, kanyang anak yan, di ba? Pero hindi nyo po nire-ready ang sarili nyo na, sige doon na lang sila, tas dito ako. Para maging ready ako na kung sakaling, or maging ready din sila na kung sakaling kunin na ako ng Panginoon, sanay na sila, na wala ako sa Okay tabi na nila. ako. I don't have that attachment anymore. Wala na Ah, ako attachment. Because that's the thing I was asking God all the time. Please take out all the attachment I have in this world. Kahit ganun po. property, kahit may pagdasal natin na tanggalin mo lang lahat with the help of Mama Mary. Ang lahat ng mahal ko sa mundo, ikaw lang number one. Panginoon lang number one. Panginoon Wala na nang talaga. iba. Kaya nga, dahil wala akong sama na loob, walang ganun, I will be so happy. Kasi nga, makakasama ko na siya, di ba? Opo. Yun Sa ngayon, Lola, meron po ba kung tumatawag po ba palagi yung mga anak nyo? May communication kayo palagi? Paano po ang usapan? Paano po kayo nag-usap ng mga anak nyo? Every year ba? Pag may okasyon? Pag birthday nyo lang? Wala rin. Wala rin. Paano po nangyari na wala? Sila po ba yung hindi tumatawag or kayo yung ayaw nyo na nagko-connect sila sa inyo? Bakit ayaw? Siyempre, gusto mo siyempre, di ba? Pero kung hindi naman, mapipilit mo ba yun? Hindi mapipilit. Baka mga It's busy. up to them, di ba? Kaya ang gagawin mo lang, ipagdasal na lang sila na hopefully, deep in their heart, maalaala ka bilang isang ina, di ba? All those things you have done to them, nung sila maliliit pa, hanggang sila lumaki, hanggang sa nagiging maganda ang buhay nila, dapat naman maalala nila yun, di ba? Before it is too late. Diba? Pero ako, it doesn't hurt me so much. Kasi, ano na ako sa Panginoon close na ako sa Kanya give up ko ng mundo. So hindi na po kayo nasasaktan pagdating sa ganon kasi nga binigay niyo na sa Diyos. Binigay ko na sa Panginoon, sinuli ko na sa Kanya yung anak niya kasi natanungin naman ako niya na sa 90 years mo sa mundo, kung ginawa mo sa kanila, ang anak mo, akin niya na binigay sa iyo. Pinahiram lang. Instrument ko na para turuan sila sa kabutihan nila. So wala naman akong deep in my mind, wala akong nagawang hindi tama. Kasi everyday naman iniisip ko yun. Ano kaya? Kasi you feel guilty kung hindi mo nagawa ang dapat mong gawin bilang isang ina. I did everything I got. Ang hirap ko pagpunta ng Amerika, di ba? Everyday yan ako naiiyak. Not for me, purposely para sa mga anak ko. Hindi para sa sarili ko. Ako matiis ko lahat yun, pero mga anak ko, gusto ko talagang maayos ang buhay nila. Bigyan ko ng buhay ng their spiritual and physical life. So, yun. Dumating po ba yung time na pinapili kayo before pa kayo nandito? Or kung nandito na kayo, nagtayo na kayo nitong
foundation, dumating po ba sa point na parang sinabi ng mga anak niyo na dito na kayo sa dito na kayo sa amin para maalagaan namin kayo. Huwag na kayo Yung diyan. sabi sa akin ng bunso ko nun, sabi niya, we will take care of you. Ah. Ang sinabi ko naman, nak, sabi ko gano'n, alam ko lahat kayo busy, may trabaho. Hindi man niya pwedeng iiwan na ako sa bahay na gano'n. Siyempre, ilalagay niyo ako sa care home. Home for the aged, di ba? Eh, kasi ganyan doon sa Amerika eh. Ang matatanda, inalagay nila na gano'n. Pero sabi ko, instead of that, ayaw ko na gano'n. Kasi gusto ko, may makasama akong, yung, ano ko yung, yung Kaparehas niyo kapareho po. ko gano'n. Pero I do not like to be in home for the aged doon sa Amerika kasi iba ang treatment doon. Dahil one of the postulate ko is ganun, every week nag-visit kami na ganyan. Kaya alam ko ang how they are being treated sa lahat na ganyan. Kaya sabi ko, uwi na ako sa Pilipinas, mabuti pa nga dito, di ba? At least kahit papado, kausap ko ganyan at saka hindi naman masyado expensive ang aking lifestyle, di ba? Magkabayad naman ako ng caregiver. At saka makapagusto ko anong gusto kong gawin. Opo, Ay tama po. doon, hindi ka pwede. Opo, tama po. Walang kalayaan daw doon, Lola. Wala. Kasi nakikita ko talaga yung the way they are being treated. Ayoko na ganun. At saka Lola, pag nandito kayo, may mararamdaman nyo, may silbi talaga kayo. Kasi kayo yung merong ganito. Kumbaga meron kayong mga tao na natutulungan, doon kayo yung nagiging Yes. alagain, di ba? Doon ko na lang na-realize na nung mayroon ng ganito, sabi ko, mas maganda dito kasi bukod sa nakakatulong ng tao, tulungan na rin ako. Opo, tama. Maraming tao ako natutulungan dito. Ayan, meron 15 na mga employees pa. Opo. Kahit pa paano, meron silang hanap buhay, di ba? Yung mga sa outside pa, bibigay pa kami ng pagkain, kung mayroon kami extra, madamit. Kaya dami-dami damit nila, ano ba naman nila yan? So, bibigay ko sa iba. Yung pagkatao nyo, hindi yung parang walang silbi pag nandoon sa ibang bansa, di ba Lola? Kasi pag iniwan ka lang sa Home for the Aged, parang wala ka nang gagawin iba. Anong gawin mo doon? Diba? Upo ka na lang, maghihintay ka na lang na Tapos pakainin iyak ka. na iyak sila kasi wala namang relative na pumupunta. Oo. Maski may mga anak siya malapit, hindi naman sila pinupuntahan. Kung pinunta naman na ganun, wala namang ginagawa sa kanila. Ay dito naman, kahit ako ganito, makatulong ako sa kanila. Opo. Kahit hindi ko makalakad na gano'n, still, ang isip ko, mayroon akong plano na ginagawa. Opo. At Meron saka, kayong God is always gumagana there. pa din kayo, di Kaya nga, ba? yung hinihiling ko palagi, all that I have and all that I have, I give it all to you. Just give me your love and your grace. With this, I will be rich enough and I desire nothing more. Wala na akong hinihingi pa kundi ang aking kaluluwa na kasama sa kanya. Yun ang hinihingi ko. I do not desire of anything in the world na magpapayaman pa, yung mga ganun, hindi wala sa mga tao na yun. I give everything I have. Pati buhay ko. Kung kukunin man niya para sa isang tao, hindi ba? Whatever. Alam niyo si Saint Maximilian Kolbe, ibinigay ang buhay niya sa Sino po prison. yun, Lola? Yung santo na yun, ay ano din yung nagpari yan. Pero ang magulang niya, parang third order. Ngayon, siya na preso dahil nga yun di war, di ba? Yung Germany yun eh. Ang nangyari ngayon, sila ipapatayin. Papatayin sila. Itong katabi niyan ito, mayroon akong 7 anak. Sabi niya, kawawa naman, ako ipatayin na ganun. Alam mo, sinabi niya, ako na ang mag-take place na lugar mo. Kinuha niya yun. Binigay niya buhay niya doon para mabuhay ito para sa mga anak niya. So, he gave his life to a friend. Hindi ba yun ang motto ko? Opo. So, O yung Bible verse niyo po yun na Bible verse ko, di ba? Oo. John chapter 15, verse 13. No greater love no man has than laying down his life for a friend. Walang pinakamalaking pagmamahal ng isang tao ang pagbigay ng buhay niya sa kapwa. So, it fits dito, binibigay ko ng buhay ko na, di ba? Para sa kanila. Para sa kanila. Yun ilalagay sa akin nicho. Pag ako namatay, lagay nila yun. Ilalagay guys sa nicho ni Lola Terry yung Bible verse na gustong gusto niya. Hindi ko makalimutan yun. Kaya yun ang gusto ko.
talagang inalay niya yung buhay niya para sa kapwa niya, sa mga taong Yung naalagaan aming mission niya. at vision. Sasabihin ko lang, pero pwede mong kopya doon. It's Mission not at word, it's not vision. word for word, but it's the same thing. So, the vision is Jesus Christ said very clearly, I was hungry, I was homeless, I was naked. But the hunger for today is not for a piece of bread. The hunger for today is greater than that. It is hunger for love, to be wanted, to be cared for, and to be somebody. But hungry for love, he looks at you. Thirsty for kindness, he begs of you. Naked for loyalty, he wants from you. Homeless for shelter in your heart, he asks of you. Secret in prison for friendship, he begs of you. Will you be that one to him, to Jesus? So the mission is serving Jesus Christ in the person of the poorest of the poor, or female, abandoned, neglected, and surrendered elderly, both materially and spiritually, rendering to them and fostering to them the image and likeness of God. That is our vision, challenge, and mission. Grabe guys, na-memorize pa ni Lola Terry yun. Kasi Grabe naintindihan ko, kayo. it is in my heart. Oo nga, Kaya, kayo mismo yung Kahit nakakaano. mag-iba pa ang wordings ko, pero itanta magsulat. Kaya dati na tayo ay katunayan yan. Yung book of life pabukas na ganun. Pag tayo ay nasa point of death na. Yan ang katunayan. Lola, isa na lang. Kapag ka nandiyan po kayo sa time na mag-isa kayo, tapos binabalikan nyo yung buhay Yes. ng mga anak nyo, nung maliliit pa sila, nung lumaki na sila, hanggang sa, nung time na kayo pa yung buhay nila, umiiyak po ba kayo? Oh yes, that is my meditation. Once in a while, sa I usually do that between 10 to 12 o'clock at night. Ako lang mag-isa, kausap ko, at pinipicture ko sa mind ko ang mga nangyari mula nung silang maliit hanggang sa lumaki. Siyempre, maalala mo yan, tinutulong luwa ko kasi it's from the depth to my heart. Ang sinasabi ko sa sarili ko with the help of Jesus and Mama Mary. Alam ko na bigyan sila, pinapakinggan ako, tinitingnan ako kung ano ang nasa kalooban ko. Kaya alam naman nila yon. Alam nila yung pagmamahal ko sa pamilya ko. But walang makatalo sa pagmamahal ko sa Panginoon. It's the only one. Yun lang. Parang sinasabi niyo po, Lola, na mas mahal niyo ang Panginoon kaysa sa mga anak niyo. Sa lahat. Pangalawa lang ang pamilya. Love God above all things. Number 1 yun. Kasi God is a jealous God. Wala ka ng ibang mamahaling mas pa sa Kanya. That is why nagkaroon ng demonyo. Lucifer. Favorite siya ng mga Panginoon. Kaya Lucifer, light. Light. Pinaka-favorite niya si Lucifer. Napakaganda, napakagwapo, lahat na nasa Kanya. Pero, what happened sa isip niya? Gusto niya mag-equal sa Panginoon. Ayaw niya sumunod. Non-serviam, ayaw sumunod. Yun, nagalit ng Panginoon. Kaya siya hiniwalay na. Kaya siyang ginawa sa Kanya, because of disobedience towards me, nag-fight ang angel, di ba? St. Michael at saka si kasi Lucifer. nahulog na dito sa mundo. Kaya gano'n. Kaya nagkaroon ng demonyo dito sa mundo. Mahalin ang more than God, anybody in this world. None. Siya lang number 1. Wala na iba. So, Anak mo, lahat ng pamilya mo, second lang yan to God. Love thy neighbor as thyself. So, God above all things. Ayan. So, sabi ni Lola Terry, God, this is the last thing I want to tell everybody. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Mahalin natin ang sarili natin, kagaya na pagmahal natin sa kapwa. Because the Ten Commandments comes to God
and the people. Yun talaga yung pinakaano nyo, no? So, napaka-inspiring po ng kwento nyo, Lola. Grabe. Parang ang dami-dami-dami nating matututunan. Lalo na yung mga hindi pa masyadong nakakaalam ng mga salita ng Diyos, yung mga walang idea sa ganito. Kumbaga, hindi naman lahat ng tao marunong ng ganito eh. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga tao talaga na syempre, ang inuuna nila is magpadami ng pera. Yan. 'Di ba? Ayaw nilang tumulong kasi ayaw nilang mabawasan yung pera nila. Yung iba nga, nangangatwiran pa na pinaghirapan ko to, hirap na hirap akong kitain to, tapos ipapamigay ko lang. Di ba? May mga ganun po kasi na tao talaga na ganun mag-isip. Pero si Lola, nakaka-inspire yung mga sinasabi niya dahil wala po sa kanya ang pera. Hindi po siya nag-iisip na maging priority niya ang pera. Kasi kung tutuusin, etong property niya na to, etong mga pinagawa niya rito sa loob ng Blue Whale Mission is napakalaking halaga po na pwedeng sana hanggang siguro ng buhay niya, siguro nakahiga siya sa napakagandang kama, marami siyang kasamang mga helpers, maraming mga pagkain na ano, at solo niya yung buhay niya. Wala po siyang kinukonsuming mga lola na nagpapasaway. Kumbaga, hindi niya pinoproblema kung ano ipapakain niya sa mga yan. Dahil ang iisipin niya lang, paano niya gagastusin yung pera niya, paano siya pupunta sa iba't ibang bansa para ma-enjoy niya yung pinaghirapan niya. Dahil syempre, kagaya po dun sa unang kwento ni Lola Terry, before siya nagkapera, is dumaan muna siya sa napakaraming paghihirap. Diba, Lola? Those are nothing in the eyes of God, lahat ng kayamanan ng mundo. Many persecution, many suffering, bibigyan tayo. Titingnan niya kung gaano natin siya kamahal, o baka naman ipalit natin siya sa kayamanan ng mundo. Pero not to me, I cannot exchange anything else for the love of God. Grabe. Grabe kayo, Lola. Wala akong masabi. Tapos, gusto kong humingi sa inyo, Lola, ng pwede niyong i-advise doon sa mga lola na iniwanan ng mga anak. Wala nang pag-asa yung buhay nila. Yung iba parang ang gusto nila mamatay na. Pag naramdaman nila na parang wala na silang anak, sobrang nadidepress. Ganito na masasabi ko kasi ang buhay ng tao, wala tayo, hindi natin alam kung ano mangyari sa atin, di ba? Ang buhay ng tao, hindi tayo ang may hawak. Ngayon, kailangan ating tatanggapin kung ano man ang kalooban ng Diyos para sa atin. In the first place, bakit sila narito? Dahil sa ang pamilya nila, sila ay inabandon. Ngayon, alam ko ang feeling ng isang abandon na yan. Kaya pag narito naman, dapat sumunod sila sa lahat ng mga alituntunin ng Blue Whale Mission. Kaya nag-advise ko na gano'n, kailangan marunong sila magtanggap ng kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi dahil sa Panginoon yan, wala sila rito, di ba? Yan ay kalooban sa kanila na sila ay tinuturuan na kung paano dapat gawin sa buhay nila. Kasi hindi walang mangyayari na hindi alam ng Panginoon yun, di ba? God always knows what is to be done. Kaya ngayon, kung nasaan ka ng ganyan, dapat tanggapin natin. Kaya, when there is life, there is always hope. Di ba? May pag-asa tayo sa lahat sa buhay natin. Hindi natin pinasabi na wala na akong pag-asa. Hindi ginawa ka ng Diyos para doon, di ba? Para sa Kanya. Ngayon, ayan, ay ating i-alay sa Kanya ang buhay natin kasi pinigay niya yun. Wala tayong karapatan na tayo ang kukunin ang buhay natin. At saka wala tayong karapatan na hindi isusunod sa Kanya. Ngayon, kung susunod tayo sa Kanya, mas maganda pa ang darating sa buhay natin. So there is always hope. Someday, aayos ang buhay natin. Kasi lahat ng bagay may plan ang Diyos. Mayroon tayong mission, mayroon dapat gawain para sa Kanya. Or else, makunan niya tayo kung wala na. Ganun na kayo. Ibigla ng iba. Bata pa, bigla mamatay kasi wala na siya magawa sa mundo ito. Gagawa pa siya ng mga kasalanan. Stop na natin Panginoon. Lola, di ba may mga naririnig akong mga nanay na kunyari nagsasabi na parang pag ako tumanda, parang feeling ko hindi ako aalagaan ng mga anak ko.
ibebenta ko yung property ko. Hindi ko iiwan sa mga anak ko yung mga properties ko. Ibebenta ko, pambayad ako dun sa mag-aalaga sa akin. May mga ganyan pong magulang na Mayroon nga mag-isip. gano'n kasi depende sa pagpapalaki niya sa anak niya at saka depende na rin sa anak niya kung anong klase ang kanyang gawin. Hindi natin makontrol sila kasi matatanda na sila. Opo. Pero maganda naman yung nag-prepare na sa kanyang buhay. Mag-prepare ka na sa buhay mo kung anong mayari. At least Opo. mayroon kang savings para sa iyo. Or else kung wala ka, pababayaan ka na, di ba? Okay naman yun na huwag niya ibigay lahat. Something for her or his old age. Okay. So, okay naman kayo doon sa mga ganong plano. Oo. Mag-prepare ka. Tama. Kasi sa Diyos ang awa, sa Nasa tao tao ang pa rin gawa. ang gawa. Oo, kaya ganun nga. Hindi naman kasalanan mo, hindi naman masama yun, kundi we are preparing for whatever is going to happen in the future. Kaya tayo binigyan Opo. ng katarungan para natin maisip ng dapat gawin natin. Tama. Lola, di ba, kagaya ngayon, mag-isa kayo pero may kasama kayong caregiver, di ba? Mayroon po ba kayong nararamdaman sa katawan nyo na parang naiisip nyo na gusto nyo ng bumigay, gusto nyo Yes, ng there is umalis? something like that because of the devil. Yan ay binibigay sa atin ng demonyo. Gaano ba natin, how strong are we to God? Kaya nga, immediately, kalabanan mo na yun. Lord, tulungan mo na ako. Ang demonyo ay binibigyan ako ng problema na ganito, kaya tulungan mo ako. When it comes to that point, alam na ang devil. They want to get you, di ba? Oo, kung mag-give up ka, yun. Parang dinidistract tayo na dapat mawalan na yung faith natin sa Diyos, kaya yung sakit na binigay sa atin. Oo. Yun pala yun. Kaya nga, pag yung ganon, tinitempt ka ng demonyo. May temptation na kaagad. Kaya Kasi dapat you have to notice it. Naman mo kaagad. Then what you do is pray to God. Matulungan ka na. Lord, tulungan mo na ako. Ay ako'y nasa point nga na tinitempt na ako ng demonyo. Nararanasan nyo yun, Lola? Oo. Kasi the more closer you are to the Virgin Mary and Jesus, the more ang ang demonyo sa iyo eh. Hindi kanya pagkakawalan. Hanggang kasi gusto kanya makuha eh. Oo. Kasi siguro, o sabihin sa angel mo, talo kita. Pag nakakamit ng mortal sin ng tao, ang guardian angel niya na wala na, babalik sa kay Mama Mary, umiiyak yun. Sabihin, wala na akong binabantayan kasi natalo ako ng demonyo. Kaya we have to think about that. Unti-unti, yung there is a point na pumapasok sa loob mo ganun. Hanggang sa gagawin mo na, doon na ngayon, ang devil, panalo na siya. So, Kaya nga kailangan, we have to be careful. ilang taon po pala kayo, Lola, nung nabalo kayo? Nung namatay po yung asawa It niyo? was 2014, ay 1936 ako, ano yan, ay 78. 78? 78 ako. Diba? Bago lang din pala. Oo, ano pala, 12 years. 12 years pa lang po. 12 years noong June 24, di ba? San Juan. 12 years. Pagka ganun ba, Lola, nakakapag-asawa pa, di ba? Hindi na kayo nag-isip ng ganun kasi di ba, What nasa for? ano na kayo. What for? Problema pa yun, di ba? At saka, bakit malala akong pagmamahal sa mundo, di ba? Sa bagay. If I get married to God, mas tao. Hindi niyo po naisip, Lola, na pagtanda ko, gusto ko may kasama ako na mag-aalaga sa akin. Matanda na ako, di ba? Meron ako mga caregiver na ayos naman Sila yun, di po ba? ang talaga. Kumbaga, may pagmamahal naman sa mga matatanda. Sa Kasama ko kanila. matatanda, di ba? Pero naman kami mga abandoned. So, Kaya masaya naman ako sa kanila. pwedeng kaya nyo pinili sila kasi nga parang nararamdaman nyo yung nararamdaman nila. Oo, Na siyempre, oo, kapag alam ko. inabandon na ka, alam mo o na ang Masakit nga, pakiramdam. masakit nga yun. Di ba? Oo, alam ko kung how they feel about Oo, being abandoned. Alam ko na yun. kaya ganun. Kaya pag ako'y nagsasalita sa kanila, sinasabi ko, pare-pareho naman tayo, di ba? Sabihin ko na gano'n. Kaya alam ko ang pinaramdam ninyo ko na naman yun. Kung ano Kaya ko na naman. naman sasabihin ko, Sundin nila. dapat sumunod ka sa lahat ng ganyan. Pero Lola, inyo naman po naisip na gagawin ko tong ganito kasi gusto ko pagdating ng araw maging santa ako.
Kasi di ba may mga Hindi, ganun hindi po? ko kagustuhan. I mean, kung ang Mm. kagustuhan ng Panginoon, I do not wish for all those where I just wish to be with Him. Mm. Something or whatever it is, because everybody that goes to heaven, they are all saints with a small s. Not canonized, but they are saints, di ba? Lahat po Because ng nandoon lahat na. napupunta doon, pero mayroong mga stages din yan eh. Opo. Yung pinaka-closer sa kay Jesus sa God, mas matindi ang Mas happiness. matindi. Tapos Ay, di ba? napakasaya niyan. Halimbawa, anak Oo. mo, wala ka na anak doon. Wala ka na asawa doon. Mm. Pareho na kahit masaya kayong pareho. Mm. So, masakit sa isang ang anak mo wala doon katabi mo, di ba? Mm. Pero Ngayon, what can you do? parehas na. May kanya-kanyang Buhay. buhay, spiritual life nila. Pero, huwag natin pababayan. Being a parents before, they brought up in a way na talagang they know what is God. Di ba? Mm. Pero masaya kayo, Lola, pag sinasabi nila na sana pag ganun na yung time na yon maging santa kayo kasi nga sa sobrang dami ng kabutihang nagawa nyo, di I do ba? not acknowledge yung kabutihan kasi Mm. that is what God wants, di ba? Si, We don't own anything. mm, All of those things, binibigay ng Panginoon sa atin, if we accept it wholeheartedly, lahat ng magawain na yan, Kanya yan sa kanya binigay po. sa atin. If that is how we reciprocate to whatever God gives us. Kung minsan napakasakit, di ba? Mm. Minsan may masaya, minsan Mm. tuturo luha mo, Opo. because these are sufferings and kagalakan at kalungkutan natin. So I Mm. do not wish na ako maging santo. I don't ask God for that. I just want to be with Him. Whatever He wants of me. Susundin ko lang. I have to obey. We have to have that obedience towards ating Panginoon. Kung ano kagustuhan niya. Kaya talaga naman lakas ng loob nyo talaga na eto na yung gagawin Ang ko, eto hirap na sa ako. lahat, di ba? Ang dami kong project na dapat ko gawin, wala ko. Mm. Opo, Pero, diba? if God wants it, magagawa ko yun. Magagawa Oo. nyo. Siya Magpo-provide mabibigay talaga. di Opo. ba? I always depend on Mm. the mercy of God, kung anong kagusto niya. At saka, always be humble. Magpakumbaba Tama tayo. po. We should not be proud of what we have done because Kanya yan eh. You Mm. cannot do it without God. That's what say. Without God, you cannot do anything, but with God, you can do everything, Mm. even perform miracles. Kaya, tandaan natin yan. At saka yung ano ko, di ba? Tandaan po natin daw yun. Kasi Oo, yun nga, ang pag walang Panginoon, walang Diyos, wala tayong magagawa. Kahit gusto natin gawin, kung ayaw wala na, pong magagawa. hindi talaga magawa yun. Kasi talagang totoo po Everything, yun God Mm-mm. gives it to us. Opo. Pati ang isip natin, kung paano gawin natin, Mm-mm. kung ang dapat na ibibigay natin ng ganun. Pero, with the help of God yun. Opo. I do not own anything at all. Wala. Yan. Meron akong damit na para sa akin sarili, pero Oo. it's up to them. Meron ako Mm-mm. dyan nakaprepare na. Third order ako ng Dominican, kaya may habit ako eh. Tapos Pwede guys, namatay. meron si Lolang pinagawang sementeryo para sa mga lola na namamatay dito. And si Lola na rin ang nag-makeup sa mga lolas na namamatay kapag may time siya na make-upan sila. And Lola, ikwento mo nga sa amin, paano sila pag namamatay? May pumupunta po bang pamilya? Wala. Wala talaga kahit isa. Yung pag namatay na ganon, edi kita namin, pero maganda kamatayan niya palagi walang sakit. Walang sakit po. Tutulog. Tutulog Nakatulog na lang. lang. Magugulat ka na lang. Ay, wala na, Ay, namatay wala na. na. Pero, naano yung tesyo ng pari. Lahat Na ng may una, bibindisyonan. Kasi meron po ditong pare na nagbibindisyon din at nagmamas po magmimas dito. palagi. Every Ayan. week. Pagkatapos noon, hindi dadalhin namin, papaliguan namin yung patay na yan. Papaliguan nyo din. Linisin siya, di ba? Para bumangon naman. Opo, opo. Pagkatapos, doon, mayroon na kami ataol. Ilalagay siya, may bihisa na. Pagkatapos may make-upan ko yan. Ako na mismo Kayo make-up. na makeup. Pero ibig sabihin, Mabigat. Lola, wala pong, ano nga tawag doon, yung tinatanggal ang laman? Embalming? Embalm? Imbals, Hindi. yes po. Wala na pong No imbalsamo. embalming. Wala. There is no chemical sa katawan.
Talaga pong yung katawan nila Oo, mismo. katawan na mismo. And then 24 hours nyo rin po Yes. silang Ano ba namatay ngayong umaga, di prepare namin. Ilagay namin sila doon sa, dito sa chapel. Opo, sa Nasa taon chapel. lahat. May bulaklak kami, may kandila, lahat na gano'n. So we pray until 10 o'clock at night. Yung Oh, pagkatapos ng 10 o'clock, di matutulog ng mga tatanda namin. Kakapal na kami doon. The next morning, may mass na yan at 7 o'clock. Nandiyan na yung pare. nandiyan na po Yung yung sana, pare. funeral mass. Sino po maiiwan sa patay na nandoon sa church kapag tulog na po lahat? Eh di sarado. Sarado po, Oo, wala pong siyang kasama. Wala. Mayroong ng light. Hanggang 10 p.m. lang po talaga Hanggang 10 ang p.m. ano. lang. Oo. Kasi Ganun nga naman walang talaga. pamilya, guys. Kailangan. Walang pumupunta, walang... Wala talaga, wala. Walang kamag-anak eh. Kahit anong gawin mo, wala. So, yun yung pinaka nakakalungkot na point, yung namatay na lang lahat, wala man lang pamilyang sumilip. Wala talaga, oo. At hindi rin nila nakita yung pamilya nila before Lahat sila sila matanda, nabawian tinitingnan doon, ng buhay. tinitingnan yan. Mayroon sila audience sa ganun. Pagkatapos, pagka ng pari, magbibingkita about isa. Na Mm, ganun. Tapos dadali na namin doon sa museum. sa Muslim. Mayroon sila, ganun. Siminto na yan. Tapos na. Mm. So, lahat yun, Lola, sagot nyo, di ba? Oo, Lahat yun, oo, pati yung mga lahat, kabaong, lahat. pati... Lahat. Pero minsan may nagdudunit, minsan bibili ako ganun. Mm-mm. Pero makabaong ng mga ano yun, yung mga wish na yun. Yung mga used na po. Pero nga po akin dyan, pero kung kailangan ibigay ko sa kanila. Nasaan po, Lola, yung kabaong Sa nyo? ilalim ng ano. Ah, nandito Di po. ba yung chapel? Sa Sa ilalim ilalim ng noon, chapel. merong Tingnan lalagyan. natin, yung kabaong mo, Lola. Matakot kami, kabaong. Hindi ako takot. May kabaong din po ako eh. Mayroon ka na? Po. Saan kayo living? Hindi ko pa po alam. Dalawang ano ko Santo Rosario. Dalawa ang itong binibenta ko. Ay, Dalawa naghahanap ako. Dalawa yung ano ko doon. Nagbenta? Nagbentahan na kami Ang guys ni mahal Lola ng doon. Ang paglilibingan. mahal na ngayon doon. Ang mahal na talaga doon kasi napakaganda yung lugar ko. Santo Rosario, Lola, ang ano? Santo Rosario Funeral Place. Saan Sa yun? ano? Sa Binangonan. Binangonan? Oo. Meron, Private hindi eh. ko alam. Andun yung ano ni Bakit po, Inaris eh. Bakit po, Lola, nakabili kayo doon, dalawa? Kasi si Francis na may sakit, bagong-bago. Daming pera talaga ni Lola nito. Wala naman. Kasi mura pa na. Meron ko dalawa nga. Ayan yun. Wala nang, hindi man nagamit ang doon na yan, yung atin niya. Pero 13 years na kailangan tanggalin ko na, ilalagay ko na dito. Nilagay nyo na po dito yung abo niya. Anong abo? Ano po dinala nyo? Hindi naman sinusunog eh. Ah. Dito to. Ay, yung buto po ang dinala nyo Nilagay ko dyan dyan. sa Nilagay ano. po sa box. Nilagay mo Sa sa jar? Ha? Sa jar po nilagay? Hindi. Yung Buto yun eh. Hindi naman sinunog eh. Tao saan pa nyo, yun. saan nyo po Diba? nilagay yung buto? Kadaver ang tawag doon. Saan nyo po nilagay yung buto? Eh, si sako na ganun. Pagkatapos ilagay doon, tapos sinutuin na, may pangalan lahat. Parang kabaong din po na gano'n? Parang nicho din po na malaki? Sa O maliit dyan, lang po? hindi na kailangan mag-mixo. Ilagay mo na siya sa kano, tapos ilagay mo na doon. So Ate Virgie, yung nakita pala natin, hindi lagayan ng urn. Hindi pala lagayan ng urn. Kasi nagtaka ako, si Lola hindi yata ito punto wala talaga kami siya. hindi na pakikremate lahat. I do not believe in cremation. Oo, Kasi hindi siya our body is a temple of the Holy Spirit. Hala Lola, yung Lola ko, pinakremate ko. Hindi mo alam eh. Before 1960, yung the Vatican II, bawal ang cremation. Bawal po cremation. Bawal. Ay ngayon, mga magulang ko na dyan ah. Ang mahal po kasi ng ano. Kayang-kaya mo yun. O kalumbarium. Bilhin mo na lang dalawa ko. Oh. Hininto ko. Sige nga Lola, pag-usapan natin yan. May title yan. Kaso ang layo ko po eh. Group, ha? Nanguno ako eh. Ayun, dali naman. Dala naman ng kotse Sige yun, di nga ba? po. Mm-mm. Ang aking, maganda ang lugar ko kasi pag ganun yun eh. Dito ang mausoleum ni, ni Inaris. Ako papunta sa kanya. Yung sa akin dito, hindi ng tubig. Ay, hindi po binabaha. Hindi. Maganda ang lugar. Kasi nakapili ako noon eh. Pero Lola, Wala, kinuha ko kaagad. dalawa po kinuha yung Kasi kay Francis kaagad. noon, hindi si Francis narito na. Siguro dati po mura, no? Mura noon pa. Nakumurang-mura kasi wala pa eh. Kaya ang dami yung pera nung araw kasi
Ang ganda ng income, tapos ang mumura pa ng bilihin, no? Mura pa noon. Naku, nakakapamalingki kami ng 3,000 a week lang. Sabi niyo sa akin, nagpapakain kayo ng preso Every once December a year. 22. Opo. Pero di ba Lola, nakita niyo yung mga bata na nire-rape, pinapatay, sila yung mga nakukulong kasi pumapatay sila, nagiging kriminal sila, kumbaga gumagawa sila ng masama, di po ba? Yung balita nga ngayon, nirape yung bata na babae, tapos pinatay pa. Hindi nyo ba naisip, Lola, na, ba't ko sila tutulungan? Mga salbahe yan? Ay, hindi po. Wala pong Hindi po, ganon. because God loves everybody, di ba? Mm-mm. Sa mga priso, alam mo, mayroon mga doon na hindi sila guilty eh. Kawawa sila kasi nung kinakausap ko yung iba ng priso. Tapos marami siyang kinikwento sa akin na talagang wala Hindi siyang talaga ginawa na sila gano'n. ganon. Kaya lang, parang na-frame up dahil hinihingan siya ng Oh. pera. Wala man siyang pera ibibigay. Kaya siya ngayon ang napriso na. Nakapreso. Kumbaga, nandoon pa rin po kayo, Lola, sa side sa human rights. Kumbaga, ang Panginoon lang ang dapat magparusa, parang ganon. Yun po ba yung parang nasa isip niyo na wala tayong karapatan magparusa kasi tao lang din tayo. Dapat Panginoon lang yung magpaparusa sa kanila kung ano ang dapat nakaparusahan para sa kanila. Ganon po yung pananaw niyo, Deep Lola. in my heart, dapat gano'n nga. Mm-mm. But iba ngayon na eh. Oo nga po. We cannot change whatever is in whatever they do, di ba? Kahit Mm-mm. anong panalangin natin, pag ang tao ay hindi mo pwedeng i-change kung hindi siya sa ating mga religion sa ating Panginoon. Opo, kasi nga Lola, yung sa ngayon nga, yung mga sinasabi nila Marami. na bakit may human rights, bakit hindi nila naiisip na yung anak ni ganito, pinatay, ang bata-bata pa, walang muwang, tapos yung mga yan, nasa preso, gumawa ng mali, tutulungan, or papakainin pa. Parang may mga ganun Hindi eh. yata tama yun. Hindi po tama Hindi para tama sa yun inyo. kasi everybody kailangan mabuhay, di ba? And if you love God above all things, with the whole heart, with the whole soul, with all thy strength, and with all thy whole mind, and love thy neighbor as thyself. Yan ay ating neighbor din natin yan, di ba? Walang pili ang Panginoon. Kahit ano pang kasalanan ng tao, basta kung magsisi siya, siya ay napapatawad. So, ayun pala yun. Opo. Kasi bakit po lolas lang ang napili nyo? Walang bata? Hindi nyo naisip na, uy, may mga batang kalye na walang mga magulang, Gusto ko kunin rin sana yun. natin. Kaya lang, we have to separate them, di ba? Hindi pwedeng mga lula tapos yung mga bata. Hindi dapat. So, if we have to have that, we have to have a separate building. Wala naman tayong papatayo. One of those objectives sana namin magkakaroon ng mga bata. Mga bata. Pero what can we do? Wala tayong lugar, di ba? At saka separate ang mga paperworks noon. Separate ang Para hindi katauhan na magulo. naman. Kasi iba na naman na yun ng DSWD, di ba? Yes. Bakit po walang lolos? Yan ito pa. Di ba? Bakit po walang lolo? Kasi di ba may mga lolas. Mahirap yung mag-mix ka ng lula at lolo. Maski matatanda na yan. Pero, aywan ko. Hindi mangyayari. Ayaw ko ng gano'n na may mga nangyayari na kahit matatanda na, mayroon pa rin silang each other, di ba? Kasi may nakuha kami doong lula noon. Opo. Nagaling sa Manila. Opo. Abay, may boyfriend pala doon. May boyfriend pa ang lola. Kaya nga, hindi nga tumagal dito kasi may ligawan pa pala yung matatanda. At matanda na. So, kahit pala lola, lolo na, is nagliligawan pa rin po. Ilang taon? Kung may lalaki, dapat separate sila talaga. Hindi pwede makasama sa isang institusyon. Hindi pwede magsama sa room. Mahirap. Mahirap. Hindi ba heaven foreverly, mix sila? Apo. Marami nangyayari doon. Grabe baka mabuntis pa yung lola. Hindi naman siguro kaya. Kasi hindi maganda naman tingnan ng iba, di ba? Magbabahay-bahay. At saka hindi maganda yun eh. Galing pwede pa pala yun. Mga lolos na, at saka lolas na, pwede pa. Sa bagay kasi may puso. Kaya nga, di ba? How many kinds of love, di ba? May mga erotic love, iba yun eh, di ba? Alam ang mind ng babae at lalaki. Sa bagay, lola. Parang maganda rin yung lola, mixed and match. Di ba?
Hahanapan natin ng mapapangasawa yung mga lolas. Huwag naman. Paano, Joke lang, paano? Lola. Hindi maganda yun kasi we have only prayers for God, Oo di nga ba? po. Right, that is, ano yun, hindi maganda. So we don't do Mm. that. Ngayon, if you have to that, that is a different, another building yun na hindi. Mayroong hindi makakapag-associate isa. Opo, tama. Eto Lola, gusto ko tong itanong kasi nung nakaraan, ang naging kwento nyo is panaginipan, nagpakita sa inyo ang mahal na birhen at sinabi niya na this is the Blue Whale Mission. Nung time na nasa comatose kayo, yung brain dead na po si Lola Mhm. Terry, doon niya nakita si Mama Mary kasama ang Blue Whale Mission. And yung last na sinabi niyo sa akin, Lola, na a day before kayo magising, meron kayong inakyatan na parang hagdan, tapos magpapakasal kayo. Kwento nyo nga yun sa Iba akin, naman Lola. yun. Buhay na ako noon. Afterwards na dito na yun. Dito na ako noon. Dito ko na po Oo, kayo noon. kasi once in a while, mayroon ako mga panaginip ba? Pero Mm-mm. mga panaginip, pag nakalimutan ko, that means that's hindi yung tama. Pero ito po, ay hindi ko talaga makakalimutan kasi hanggang ngayon yun. Napipicture ko yung nangyari. Yung sinabi kong, naranasan kong napasukan ko yung pinto na napakitid. Mm-mm. Kasi it's in the Bible yun eh, di ba? Mm-mm. Pagkatapos nakapasok ako doon, there is another door na iyan may susi. Mm. Ngayon yung susi, hindi ko alam kung galing, pero may susi ko sa kamay. Pag susi ko na bumukas na ganun, may hindi ko man nakita itsura ng babae na kinuha yung susi Nagsabi sa sa'yo. akin. Mm-mm. Kasi ang objective kung bakit ako pupunta doon ay ako ikakasal. Mm-mm. Ngayon, hahanapin ko na ang aking gown na puti. 5 po yung nakahiliran doon. Ang maging groom ko. Unang-una sa lahat sa pila na gano'n, yung anak ko si Francis. Yung anak niyo po si Opo, Francis, opo. napatay na din. Patay na rin. Opo. Tapos pangalawa yung asawa ko, napatay na rin. Asawa niyo po napatay na din. Ang pangatlong tatay ko, matagal namatay Tatay yun. niyo po patay na din. Ang pang-apat, si Father Planta, yung kapatid ng asawa ko naman. Father Planta, Na kapatid po ng pare. asawa niya. And then the next is another na pare, si Father Makinini. Yun yung head ng yung nagbibigay palagi sa mga handicap sa Amerika. Very religious na pare. Very close to me. Father Makanene O po. Father Joseph Makinini. Makni. M-C-E-N-E-A-Y. Makni. Makinini. Apo. Father Joseph Makinini. Mahal na mahal ako ng pare na palagi ako mini-blessing noon. Every time na doon, kasi every Sunday yan, lahat ng mga handicaps, kinukuha namin, tapos magmimisa siya. Meron akong favorite na isa doon, ano, ako uuwi na aalis na ako, naiyak pa, ayaw nang Ayaw kaya ba yan? Oo, talagang gusto niya ako noon. Kasi sa choir ako kakanta ng ganyan, at sa tabi ko yun, ganyan, hindi makapagsalita lang. Yung mga handicaps, kawawa sila, pero napakaganda nila kasi they are sure of heaven. Wow. Mayroon doon isang bata, ang itsura parang Santo Niño, pero wala siyang paa. Tapos kantib ang kanyang likod. Marami. Mayroon siya nakahiga lang na ganyan, laki ng ulo, nakatingin na sa iyo, hindi makapagsalita. Mayroon naman tumutulong laway na gano'n. Gusto kong yun. Kami mag-asawa. Kasi kakasal ako, sabi ko, nasaan yung gown ko na? Hanap na akong ganun gown ko. Saan na? Tagal hindi ko makuha yung gown ko. Saan na yun? Wala. Hindi binigay sa akin yun. Pagkatapos, wala na rin sila. Paano? Anong mangyari sa akin? And then, I woke up. Pero, Nagising kayo. nagising na ako. Pero parang hindi ako tulog noon eh. Para bang, gising po kayo. Parang spiritual, di ba? Opo. Nakikita ko na ganun. Pero pagkagising ko, talaga hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Grabe, malinaw na Nangyari malinaw sa inyo yung Malinaw nangyari. talaga sa akin. Kasi kung mayroon akong gown noon at wala na ako. Opo, Wala na ako noon, di ba? Tama na ako eh. Naisuot nyo Ngayon, na, ayaw. napakasal na kayo doon sa ano na. Wala na kami, alis na ako. Ay ayaw ako paalisin pa yata eh. Nung nag-dream kayo na yung papakasal kayo, naitayo nyo na to. Oo. Naitayo nyo Ayos na na to. ito. 8 na yata yung matanda ko noon dito. Parang yung pagpapakasal na lang na yun, patunay na hindi pa talaga kayo kukunin Ayaw ni Lord. talaga. At saka pinakita sa akin
na lahat tayo dadaan doon sa makitid na Makitid na pinto pinto. na wala tayong madala. Kaya that means whatever you have, may Iiwan pera dito ka, sa ganda lupa. ng kakotse mo, may bahay ka, lahat yung kayamanan mo sa mundo, wala kang Maiiwan. madala. Maiwan lahat yun. And that is why, surely to me, I cannot possess anything at all, di ba? nga. Mm-mm. Wala akong madadala. Kaya, I said, I die with nothing, and I always pray for that. Na walang-wala na sa akin. Bigay ko na lahat. Whatever I have. Basta, kasama ko lang siya. Oo, That no? is my wish na lang. Kasi alam nyo, doon tayo Yun lahat na nga papunta. I am not asking for a long life. Di ba? Kung pala natin yun. Mm-mm. What I am asking for is wisdom, knowledge, Wisdom. understanding, humility, purity, lahat ng mga virtues of the Blessed Virgin, because I want to be with Him all the time. Kahit wala na ako, kahit ako yung magsasuffer, okay lang sa akin. Total, ang buhay natin sa mundo, sandali lang, di ba? Opo. Ang oras ng kamatayan mo, in 5 to 10 minutes, wala ka na, di ba? So whatever, I like, doon na lang ako sa Kanya. Oo. Ayaw Kasi ko na sa iba. sigurado kayo talaga na ano. Wala na akong pagmamahal At sa buo sa mundo. Eto Lola, last na to. Ayan, para dun sa mga nanonood. Syempre may mga nanonood sa atin ngayon or nanonood ngayon ng ating video. Paano po ba sila makakatulong sa inyo? Kunyari gusto nilang tumulong, gusto nila kayong makausap para makapagbigay sila ng tulong like mag-outreach. Ano po ba ang pwede nilang gawin dito sa loob ng Blue Whale Mission na pwedeng makatulong sa inyo? Di po ba meron tayong mga facilities dito na pwede nilang gamitin? If ever po nagagamit sila, ano po yung pwede nilang marentahan dito na sila Mayroon dito? kaming retreat house na magagamit ng mga mag-retreat. So, Magre-retreat. depende how much can you afford at makakatulong sa amin. Kasi, siyempre, pa mag-retreat, mag-spend kami sa air conditioning, electric fan, sa lahat ng mga electricity kanyan, sa tubig. Eh, kayo no, mag-negotiate na lang kayo sa amin kung magkano, kung ilan ang tao na mag-retreat. Kagaya na makursi na ganun, 60 to 70 people, di ba? 4 days yun. Ngayon, within that 4 days, anong gusto nila, sila magluluto, i-provide namin yung mga dishes, ganun. Yung mga bedsheets na ganyan, matulugan nila. So, it depends on the contract. So, Magkano. sagot na po nila lahat. Kapag nag-stay kayo dito, overnight or 3 days, 4 days, sagot na po nila lahat ng mga utensils at mga gamit nyo. At yun lang, hihingi nga lang syempre ng donation para po syempre kahit papano, pambayad din nila ng kuryente, ng tubig, kasi wala naman po kunting libre na maiwan sa amin ngayon. na kunti para makatulong sa amin. That is the purpose. Let us help each other. Opo. Tulungan namin kayo, tulungan naman kami. Kasi nakakailangan din kami ng income kahit kunti lang, kung mayroon naman kami. Opo. to Yun use kung the meron place. kayong sobra, kumbaga parang kahit papaano, alam yung kaya naman, konti lang, kahit kaunti, Dami na rin. dadami na rin po. At saka, the blessing of God is right there kasi Yes po. actually na, itong property, on the way na malapit na yung donated to Doing Mission of Our Lady sa Mama Mary na. Wow. Kaya nga, wala na sa akin. Wala I na will po be so sa happy inyo. pag natapos na yun kasi wala na sa pangalan ko. Parang So, hindi po talaga pinanghihinayangan ni Lola Terry lahat ng meron dito. Kasi i-donate na niya sa Mama Lahat, Mary at sa everything. Blue Whale Mission. Everything. So, Lahat na. ang hinihingi lang niya ngayon, humihingi lang sila ng konting help na kahit Tulong. papano, maabutan sila or mabigyan sila ng pangdagdag sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. So, yung konting tulong, kapag may kasamang pananampalataya, ay nagiging malaking pag-asa para po sa mga lolas natin na nandito. At saka, mas kung sa business, lalago ang business nila, mayroong ang ating Panginoon ay talagang magbibigay yun sa atin, sa inyo, sa tulong yun sa dito kasi hindi naman napupunta sa bulsa ko sa mga matatanda lahat napunta at hindi na sintabo sa kanila talaga yun. Kasi I'm not interested in the money.
ang support lang naman nila ang talagang kailangan namin. Kahit pa paano, ang Panginoon tutulong yan. At saka pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon, ang lahat ng mga tutulong dito. Salamat po sa inyo at merong mag-telephone number dyan. Saka na lang tayo mag-usap kung ano man ang balak ninyo. Salamat po. Ayan po. So, yung phone number po na makikita nyo sa screen, pwede nyo po silang kontakin dyan at makipag-ugnayan po kayo sa kanila kapag meron kayong concern, may gustong mag-volunteer, may mga gustong magbigay, pwede rin po kayong mag-celebrate ng mga birthdays nyo dito. Yan nga, mga birthday. Kung ano po yung mga okasyon na gusto nyo i-celebrate, sharean nyo rin po ang mga lolas natin ng konting kasiyahan. Kasi may bumisita po sa kanila, ay napakasaya na po nila. Sasayaw sila. Sasayawan nila kayo. Kasi Bastahan. masayang-masaya po sila na merong bumibisita sa kanila dito. Dahil syempre po, everyday sila lang po ang magkakasama, sila lang ang nagkikita-kita. Kaya kapag may bumibisita, ang saya-saya po ng mga lolas natin dito. Salamat po. So, ayan guys. Thank you sa panonood at kung nagustuhan nyo ang aming kwento, huwag niyong kakalimutang i-like na din at i-share. Baka sakaling may mga tao pa rin po na makakita ng ating video na mabigyan din ng help ang ating mga lolas. So, Salamat. yun lang. Thank you for watching. Lola, o kain ka na. Wala kang ganito. Squid ball. Squid balls. Kumakain kayo niyan? Oo. Squid Sarap ball, na fish ball, fries, kikiam. Ano ba ito? Anong tawag dyan? Siomay. Sumay. May tissue po ba kayo? Ito may tissue ako dito. Baka matapunan tayo, Lola. O, kain na kayo, Lola. Magpe-pray po muna tayo. In the Father, Son, and the Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this gift we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. For the souls and all the souls of the faithful departed, to the mercy of God, rest in peace. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bakit tayo may ganun? Ni-include natin ang souls of purgatory. Kasi every time we pray that, mataas siya. Kahit pa paano, nagkakaroon sila ng kunting lamig. Napakiinit doon. Sobra. Kaya nga, ang sufferings ng kapurgatory, kasi to clean them up sobrang sufferings nila, because of that sufferings, napipray nila ang mga nasa mundo. Pero sila, wala na, hindi na sila baskin. I-pray sarili nila, hindi na, kundi tayo ngayon ang mag-pray para sa kanila. Hindi po ba pwede, Lola, na, ay kalabaw, hindi po ba pwede, Lola, na mas malapit sila nga doon? Kapag nagdasal sila, mas malapit Ang na sila. prayer nila, hindi na para sa kanila. Para na dito sa mga dito sa mundo. Tayo ang dapat mag-pray sa kanila. We offer whatever sakit natin, sufferings natin sa kanila, or the mass. Musa para sa kanila. Pero ang sa kanila, hindi na effective sa kanila, kundi para dito sa mga mundo. Kaya nga we pray for that. Every time we pray that, every time we eat, we pray for them. Kasi included sila. At saka sila ay masaya na sa kahit pa paano, nare-remember natin sila. Every time we remember them, mataas sila konti. Kasi until makakapunta sila sa langit. Di po ba may impyerno, and then purgatorio, and then langit? Yes. So pagka nasa purgatorio tayo, Lola, may chance pa tayo makarating sa langit? Of course naman. Yes. Kasi cleansing place yun Kahit may kunti kang bahid, kailangan you have to be immaculately clean. Pero mainit din po doon. Sobra. It's like, parang impyerno rin. Kaya lang, may chance ka talaga pupunta doon. Lahat ng punishment nandoon din. Kaya kung ikaw magnanakaw, yung kamay mo, lahat ng nandoon. Kasi, pero may pagmamahal. Ay wala talaga. Walang katahimikan na. Nasa devil ka na There is no hope for them to be
forever na yun. Kaya suffer for that. Avoid that. Do not do any mortal sin. Baka fries. Nakuha to. Ito, Ano ka, Lola? ano ito? Chicken? Chicken po.